Ang imahe niya sa makintab na sahig na marmol ang unang bumati kay Marisol. Isang babaeng pagod, may bahid ng dumi sa pisngi at basa ng pawis ang buhok na nakatali. Hinahabol niya ang kanyang hininga habang pinupunasan ang huling bahagi ng malawak na sahig ng sala. Amoy panlinis at pagod ang hangin sa paligid niya, isang amoy na kailanman ay hindi niya inakalang magiging kabisado niya. Napabuntong hininga siya at naramdaman ang kirot sa kanyang likod. Ganito ang kanyang umaga, araw-araw. Gigising bago pa sumikat ang araw, maglilinis ng isang mansyon na kasinlaki ng isang maliit na baryo sa kanilang probinsya, at pilit na iwinawaksi sa isip ang katotohanang isa lamang siyang hamak na katulong sa Dubai. Isang domestic helper. Napapikit siya ng mariin. Manager. Iyon ang alam ng pamilya niya. Marketing manager sa isang malaking kumpanya. Isang kasinungalingan na binuo niya dahil sa kahihiyan at pinanindigan niya dahil sa pagmamahal. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa isang mesita. Isang pamilyar na ringtone ang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Video call. Mula sa Pilipinas. Mula kay nanay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi pa siya handa. Ang suot niya ay ang kupasing uniforme ng mga kasambahay, isang simpleng asul na bestida. Ang itsura niya ay itsura ng isang taong nagbabanat ng buto, hindi ng isang ehekutibong katatapos lang ng meeting. Dali-dali niyang pinulot ang cellphone at sinagot ang tawag, ngunit nakaturo sa kisam ang kamera. Hello, Nay. Wait lang po, medyo mahina ang signal dito sa office. Pagsisinungaling niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Karipas siya ng takbo papunta sa silid-aklatan ng mansyon. Ito ang kanyang opisina tuwing may tawag mula sa pamilya. Puno ng mga libro ang estante sa likod, may isang malaking mesa na gawa sa mahogany at mukhang propesyonal ang dating. Ito ang kanyang entablado. Sa loob ng ilang segundo, hinubad niya ang kanyang uniforme at isinuot ang isang itim na blazer na lagi niyang itinatago sa likod ng isang makapal na kortina. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok gamit ang mga daliri at pinunasan ang mukha ng panyo. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at saka iniharap ang kamera sa kanyang mukha. Sa screen, sumilay ang mukha ng kanyang ina, si Aling Teresita. May mga guhit na ng pag-aalala sa noo nito, ngunit bumukas ang isang matamis na ngiti nang makita siya. Marisol, anak. Kamusta ka na dyan? Okay lang po, Nay. Katatapos lang ng meeting, sabi ni Marisol, pilit na pinapasigla ang boses. Kayo po, kamusta? Uminom na po ba kayo ng gamot? Anak, sagot ng ina, na sinundan ng isang mahinang ubo. Huwag mo na akong alalahanin. Ang mahalaga, maayos ka dyan. Tignan mo nga, lalo kang gumaganda. Hiyang na hiyang kayata sa pagiging manager mo. Isang tusok ng konsensya ang naramdaman ni Marisol. Kung alam mo lang, Nay. Kung alam mo lang ang totoo. Mumiti na lang siya. Salamat po, Nay. Kayo rin po, magpaganda kayo para sa akin. Biglang sumulpot sa screen ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid na si Marco. 8. Padala ka na ulit, ha? May bagong project sa school, kailangan ko ng pambili ng materyales. Marco, ang mama mo muna, saway ni Aling Teresita sa anak. Okay lang, Nay, mabilis na sabi ni Marisol. CJ, Marco. Magpapadala ako sa katapusan. Mag-aral kang mabuti, ha? Para sa inyo naman itong ginagawa ko. Salamat, ate. The best ka talaga, masayang sabi ni Marco. Anak, muling nagsalita si Aling Teresita, ang boses ay puno ng pag-asa. Yung sabi ng doktor, kailangan na raw maoperahan ang bukol ko sa lalong madaling panahon. Malaki-laki raw ang gastos. Nanlamig ang buong katawan ni Marisol. Ang perang naipon niya ay halos hindi pa nangangalahati sa sinabi ng doktor noon. Pero sa harap ng kanyang ina na puno ng pag-asa, hindi niya kayang ipakita ang kanyang pag-aalala. Huwag po kayong mag-alala, sabi niya, ang bawat salita ay parang ang bigat dalhin. Ako na po ang bahala. Kakausapin ko po ang boss ko, baka pwede akong mag-cash advance. Gagawan ko po ng paraan. Basta magpalakas lang po kayo. Salamat, anak. Ikaw talaga ang anghel ng pamilya natin, sabi ni Aling Teresita, may namumuong luha sa mga mata. Pagpalain ka ng Diyos. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Marisol ang cellphone.
Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Napaupo siya sa sahig, sa likod ng malaking mesa, at doon bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bigat. Sobrang bigat ng lahat. Ang bigat ng pagpapanggap, ang bigat ng responsibilidad, ang bigat ng pag-asang nakasabit sa kanyang mga balikat. Matapos ang ilang minuto, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Walang mangyayari kung iiyak lang siya. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng mas maraming pera. Isinuot niyang muli ang kanyang uniforme at lumabas ng silid-aklatan. Ang susunod niyang gawain ay ang hardin. Habang nagdidilig ng mga halaman at nagbubunot ng damo sa ilalim ng init ng araw sa Dubai, ang isip niya ay lumilipad. Paano siya makakakuha ng ganoon kalaking pera? Siguro kailangan niyang humanap ng isa pang trabaho, isang part-time na paglilinis sa gabi. Kakayanin kaya ng katawan niya? Sa sobrang pag-iisip, hindi niya namalayan ang isang mamahaling paso na gawa sa terakota sa kanyang tabi. Nadagi ito ng kanyang siko. Sa isang iglap, narinig niya ang malakas na tunog ng nababasag na luwad sa sementadong daanan. Napatigil siya, nanlaki ang mga mata sa takot. Paso iyon ang paboritong orchid ng amo niya. Patay. Siguradong sisigawan siya, o mas malala, baka tanggalin siya sa trabaho. Paano na ang pamilya niya? Nanginginig ang mga kamay na sinimulan niyang pulutin ang mga basag na piraso. Ang magandang orchid ay nakahandu sa isalupa, wasak ang ilang dahon. Habang nakayuko siya, isang anino ang tumabon sa kanya. At isang boses, malalim at malamig, ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Anong ginawa mo? Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Nakatayo roon ang lalaking kilala niya bilang si Alex, ang tahimik at masungit na hardinero at tagapangalaga ng mansyon. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay madilim at mahirap basahin, nakatutok sa nagkalat na bubog sa paanan niya. Mula sa kinatatayuan ni Alejandro, kitang-kita niya ang dalisay na takot sa mga mata ng babae. Hindi inis, hindi pagkagulat, kundi takot, isang uri ng takot na parang katapusan na ng mundo para rito ang pagkabasag ng isang paso. Nakita niya kung paano ito namutla at kung paano nagsimulang manginig ang mga kamay nito. Hindi ang paso ang mahalaga para kay Alejandro. Kaya niyang bumili ng 100 ganoon kung gugustuhin niya. Ang reaksyon niya ang umagaw sa kanyang pansin. Sa loob ng ilang buwan na nagtatrabaho si Marisol sa mansyon, palagi niya itong nakikitang tahimik, masipag at halos hindi mo mapapansin. Ngayon, sa harap ng basag na paso, nakita niya ang isang bagay na mas malalim, isang bigat, isang pasanin na hindi niya mawari kung ano. At sa isang iglap, ang takot sa mga mata ni Marisol ay nagbalik sa kanya sa isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Isang gabi, 3 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa dilim ng hardin ng dati nilang bahay, nakatago sa likod ng isang malaking halaman. Naririnig niya ang mga bulungan mula sa balkonahe. Ang boses ni Katrina, ang kanyang mapapangasawa noon, at ang boses ni Victor, ang kanyang itinuturing na matalik na kaibigan at business partner. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi, ngunit narinig niya ang mga salitang pipera, kontrata, walang alam si Alejandro. At ang pinakamasakit sa lahat, narinig niya ang halakhak nilang dalawa, isang tunog ng tagumpay at panluloko. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang imaheng sumira sa kanyang tiwala, si Victor na nakayakap kay Katrina, at si Katrina na walang pag-aalinlangang tumugon. Walang takot sa kanilang mga mata. Ang nandoon ay kasakiman. Ang kataksilang iyon ang nagtulak sa kanya na magtago sa sarili niyang mundo. Ipinagbili niya ang lahat ng ari-ari ang may koneksyon kay Katrina at bumili ng bagong mansyon na ito. At dito, naisipan niyang gawin ang isang eksperimento. Nagpanggap siyang si Alex, ang simpleng hardinero, upang makita ang tunay na ugali ng mga tao sa paligid niya kapag walang yaman na nakakabit sa kanyang pangalan. Gusto niyang makahanap ng katapatan, isang bagay na ipinagkait sa kanya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Bumalik siya sa kasalukuyan. Si Marisol ay abala pa rin sa pagpulot ng mga bubog, nanginginig pa rin. Nawala ang pagkasungit sa mukha ni Alejandro. Lumuhod siya para tulungan ito. Ako na, sabi niya sa mahinang boses. Nagulat si Marisol at napaatras ng bahagya. Sir, sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Babayaran ko na lang po.
Huwag mo nang isipin yan, sabi ni Alejandro, iniiwasan ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang pulutin ang malalaking piraso ng paso. Aksidente lang. Walang may gusto niyan. Sa kanilang pagpulot, nagkasabay ang kanilang mga kamay na abutin ang isang piraso. Nagdikit ang kanilang mga balat. Isang bahagyang kuryente ang gumapang sa braso ni Alejandro, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, nagulat sa sariling reaksyon. Tumingin siya kay Marisol at nakita niya itong namumula, nakayuko. Pagkatapos nilang mailagay ang lahat ng bubog sa isang supot, tumayo si Alejandro. Dalhin mo na lang yan sa basurahan. At yung orchid, itabi mo. Susubukan kong isalba. Salamat po, Sir Alex, halos pabulong na sabi ni Marisol, hindi pa rin makatingin ang diretsyo. Tumango lang si Alejandro at tinalikuran na ito, naglakad papunta sa kabilang bahagi ng hardin. Ngunit kahit nakatalikod, hindi niya mapigilang isipin ang babae. Ang lungkot sa mga mata nito ay nanatili sa kanyang isipan, isang imaheng mas malinaw pa kaysa sa nasirang paso. Pumasok siya sa loob ng mansyon at umakyat sa kanyang pribadong pag-aaral, isang silid na may malaking salaming bintana na tanaw ang hardin. Mula roon, sa likod ng tinted na salamin, walang makakakita sa kanya. Isa ito sa mga pribilehiyo niya bilang si Alejandro de Villa, na nagagamit niya bilang ang nagmamasid na si Alex. Maya-maya pa ay oras na ng pananghalian. Nakita niyang isa-isang naglabasan ang mga tauhan, nagtatawanan habang papunta sa staff quarters para kumain. Ngunit si Marisol ay humiwalay sa grupo. Naupo itong mag-isa sa isang bangko sa ilalim ng isang puno, sa lugar na hindi gaanong napapansin. Tahimik niya itong pinagmasdan. Inilabas ni Marisol ang isang maliit na lalagyan ng pagkain. Binuksan niya ito at tumambad ang laman, isang tasa ng kanin at isang nilagang itlog. Iyon lang. Walang ulam. Habang dahan-dahan itong kumakain, nakatingin ito sa malayo, ang isip ay tila nasa libu-libong milya ang layo. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Alejandro. Ang mamahaling blazer na minsan ay nakita niyang isinusuot nito ng patago. Ang pilit ng ngiti habang may kausap sa video call. Ang pagod at lungkot sa mga mata nito. At ngayon, ang simpleng pananghalian na ito na hindi tugma sa imahe ng isang key manager. Naintindihan niya. Nagpapanggap din ang babaeng ito. Ngunit ang kasinungalingan niya ay iba sa kasinungalingan ni Katrina at Victor. Ang sa kanila ay binuo ng kasakiman. Ang kay Marisol mukhang binuo ng pangangailangan. Isang bigat ang naramdaman niya sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya matukoy kung awa ba o paghanga. Bumaba siya at dumiretso sa kusina. Naabutan niya ang kanilang head cook, si Manang Flora. Manang, pakihanda po ako ng isang packed lunch. Yung masarap sana, sabi niya sa mahinahon ngunit may otoridad na boses. Sige po, Sir Alex. Ano po nang gusto ninyo? Mayroon po tayong adobo na bagong luto, masayang alok ng matanda. Okay na yan. Pakisama na rin ang kanin at prutas. At pakibilisan lang po, utos niya. Nang may abot sa kanya ang lalagyan, hindi siya bumalik sa kanyang pag-aaral. Hinintay niyang matapos si Marisol sa pagkain at bumalik sa trabaho. Nang masigurado niyang wala ng tao sa hardin, mabilis siyang lumabas. Maingat niyang inilapag ang packed lunch sa parehong bangko kung saan ito umupo kanina. Walang sulat, walang anumang palatandaan na galing sa kanya. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik sa loob na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang maliit na bagay, ngunit nagbigay ito ng kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Bumalik siya sa kanyang opisina at naupo sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone, isang numero na hindi niya ginagamit bilang si Alex. Kinilabutan siya nang makita ang pangalang lumabas sa screen. Isang pangalan mula sa nakaraang pilit na niyang kinakalimutan. Katrina Velasco. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din ang tawag. Hello, sabi niya, ang boses ay naging malamig at formal. Isang matamis at mapanuksong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Darling, I'm coming to Dubai. We need to talk. Sa isang iglap, ang lahat ng bahagyang init na naramdaman ni Alejandro kanina ay naglaho, na parang ibinuhos ng isang balding yelo.
Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa cellphone, ang kanyang panga ay nagtiim. Ang maskara ni Alex ay tuluyang nabakbak, at ang lumitaw ay ang tunay na siya, si Alejandro de Villa, ang isihi na minsan ng pinagtaksilan, at ang mukha niya ngayon ay kasing tigas at kasing lamig ng bato. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente sa Paso. Para kay Marisol, ang bawat araw ay isang mabigat na karera laban sa oras. Ang mga salita ng kanyang ina tungkol sa operasyon ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan, kasabay ng tunog ng makinang panlinis at ng pagod niyang mga buto. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng malaking pera at kailangan niya ito ngayon na. Isang gabi, pagka-uwi sa kanyang maliit na kwartong inuupahan na kasama ang 3 pang VA, tumawag si Marco. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ate, si Nanay di. Nagsimula si Marco at huminto. Anong nangyari kay nanay? Marco, magsalita ka, halos mapasigaw na tanong ni Marisol, ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Inatake na naman siya ng pag-ubo kagabi, ate. Dinala namin sa ospital. Sabi ng doktor, hindi na raw pwedeng patagalin pa. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, kung hindi. Hindi na naituloy ni Marco ang sasabihin, ngunit narinig ni Marisol ang paghikbi nito. Napaupo si Marisol sa gilid ng kanyang kama, ang cellphone ay mahigpit na hawak sa nanginginig na kamay. Ang mga pader ng kanyang kwarto ay tila lumiliit, sinisikip ang kanyang paghinga. Ang perang kailangan nila ay parang isang bundok na imposibleng akyatin. Magkano raw lahat? Tanong niya, ang boses ay mahina at halos basag na. Narinig niya ang kaluskos ng papel sa kabilang linya. Sinulat ko, ate. Sabi ng ospital, mga kalahating milyon daw lahat-lahat. Kalahating milyon. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Marisol. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang ipon niya ay wala pa sa 50,000. Napapikit siya ng mariin, pinipigilan ang mga luha. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Siya ang pag-asa nila. Sige, sabi niya, pilit na pinatatag ang boses. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kakausapin ko ang lahat ng kakilala ko dito. Gagawan ko ng paraan. Pagkatapos ng tawag, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng tahimik, ayaw magising ang kanyang mga kasama. Desperation. Iyon ang nararamdaman niya. Isang malamig at madilim na desperasyon na tila lalamod sa kanya ng buo. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na may mabigat na puso, ngunit may bagong determinasyon. Nagpasya siyang kausapin ang kanilang agency, ngunit ang sagot ay isang malaking hindi sa kanyang hiling na salary loan. Nagtanong-tanong siya sa mga kapwa Pilipino kung may alam silang pwedeng utangan, ngunit lahat sila ay may kanya-kanyang binabayaran. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, ang mga maliliit na kilos ni Alex ay naging isang sinag ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Isang araw, habang naglilinis siya, iniwanan siya nito ng isang malamig na bote ng tubig. Kinabukasan, natagpuan niya ang isang maliit na pakete ng biskwit sa kanyang locker. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang mga simpleng gawaing iyon ay nagsasabi ng lahat. Isang hapon, habang sabay silang nag-aayos ng mga halaman sa hardin, hindi na napigilan ni Marisol ang sarili. Sir Alex, panimula niya. Salamat po sa lahat. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso pa rin, ngunit tila may bahid ng pag-aalala. Para saan? Sa tubig sa pagkain noon. Salamat po. Tumango lang si Alex at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito. Mukhang malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Nagulat si Marisol. Hindi niya akalain na napapansin pala siya nito. Siguro, dahil pareho silang nasa ibabang antas ng pamamahay na ito, naiintindihan nito ang kanyang pinagdadaanan. Naramdaman niya ang isang biglaang pagnanais na maglabas ng sama ng loob. May problema lang po sa pamilya sa Pilipinas, sabi niya, maingat sa kanyang mga salita. Mahirap po talaga ang buhay, Yuthi. Lahat sila umaasa sa iyo, pero hindi nila alam na minsan, ikaw mismo, halos hindi mo na alam kung paano ka pa makakaahon. Hindi niya namalayan, tumulo na pala ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Hindi nagsalita si Alex. Ngunit sa halip, iniabot nito sa kanya ang isang malinis na panyo.
Ang simpleng gesture na iyon ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Tinanggap niya iyon at pinunasan ang kanyang mga luha, isang kakaibang kilig at pag-asa ang unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Kahit sa gitna ng kanyang mga problema, may isang taong nakakakita sa kanya. Dahil sa desperasyon, naghanap si Marisol ng pangalawang trabaho. Nakahanap siya ng isang cleaning service sa gabi sa isang maliit na gusali hindi kalayuan sa mansyon. Ang kanyang katawan ay halos bumigay na sa pagod. Mula sa paglilinis sa umaga sa mansyon, didiretso siya sa gabi sa isa pang trabaho, at matutulog na lamang ng 3 o 4 na oras. Ngunit tiniis niya ang lahat. Para sa kanyang ina. Para sa pag-asang mabubuo niya ang ₱250,000. Isang hapon, pagod na pagod siyang naglalakad pabalik sa mansyon ng isang makintab at mamahaling itim na kotse ang huminto sa mismong tapat ng gate. Bumukas ang pinto sa passenger side at lumabas ang isang babaeng napakaganda. Ang suot nito ay isang eleganting bestida na siguradong mas mahal pa sa isang taong sahod niya. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, at ang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng araw. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagkamata at pandidiri, na parang isa siyang basura na nakakalat sa daan. Napayuko si Marisol, biglang nahiya sa kanyang kupasing uniforme at pagod na itsura. Pagkatapos siyang suriin, ang babae ay bumaling sa direksyon ng hardin, kung saan papalapit si Alex. Alex, sabi ng babae sa isang boses na matamis ngunit may halong pag-uutos. Ihanda mo ang mga gamit ko. Napatigil si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa eleganteng babae patungo kay Alex. Ang puso niya, na kanina lang ay may bahagyang pag-asa at kilig, ay biglang nanlamig na parang yelo. Ang lalaking sa tingin niya ay katulad niya, ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabaitan, ay inuutusan lamang na parang isang utusan. At sa isang iglap, naramdaman niya ang napakalaking agwat sa pagitan nilang dalawa, isang agwat na mas malalim at mas masakit kaysa sa inakala niya. Ang pagdating ni Katrina ay parang isang madilim na ulap na biglang tumabon sa kaunting sikat ng araw sa mundo ni Marisol. Ang pangalan ng babae, nalaman niya mula sa usapan ng ibang kasambahay, ay ang dating nobya ng kanilang hindi nakikitang amo. At sa bawat kilos at salita nito, ipinaparamdam ni Katrina na ang buong mansyon, kasama na ang lahat ng tao sa loob nito, ay pag-aari pa rin niya. Lalo na si Alex. Naging doble ang bigat sa dibdib ni Marisol. Hindi na lang ang problema sa pera at ang pagod mula sa 2 trabaho ang kanyang pasan. Ngayon, mayroon ng isang patuloy na paalala kung gaano siya ka-invisible, kung gaano siya kababa sa paningin ng mga taong tulad ni Katrina. Isang matinding selos at inis ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso, isang emosyon na ikinagulat niya mismo. Bakit siya nagsiselos? Ano nga ba ang inaasahan niya mula kay Alex? Isang hapon, habang naglilinis siya sa sala, abala si Katrina sa pakikipag-usap sa cellphone habang umiinom ng red wine. Pagdaan ni Marisol, sinadya nitong ibagsak ang kopita sa sahig. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo sa puting marmol. Oops, sabi ni Katrina, walang bahid ng pagsisisi sa boses. Tumingin ito kay Marisol. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Linisin mo. Napakagatlabi si Marisol para pigilan ang anumang salitang maaaring lumabas sa kanyang bibig. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang magpunas, nakaluhod sa sahig, habang si Katrina ay nakatayo sa tabi niya, nakatingin na para bang isa siyang ipis. Dalian mo, sabi pa nito. At siguraduhin mong malinis. Ayoko ng anumang mansa. Ang bawat patak ng alak na pinupunasan niya ay parang isang patak ng kahihiyan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga luha. Hindi siya iiyak sa harap ng babaeng ito. Sa mga sumunod na araw, tila naging paboritong libangan ni Katrina ang pahirapan siya. Palagi siyang tinatawag para sa mga walang kwentang utos, pinapalinis ang mga malinis ng lugar, at pinapagalitan sa harap ng ibang mga katulong. Si Marisol ay nanatiling tahimik, tinitiis ang lahat. Ang kailangan niya ay ang kanyang trabaho. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho ngayon. Sa kabila ng lahat, napapansin niya ang pagbabago kay Alex. Ang dating tahimik na hardinero ay mas lalong naging mailap. Madalas niyang naririnig ang matataas na boses mula sa silid-aklatan, nag-aaway sina Alex at Katrina. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero paulit-ulit niyang naririnig ang salitang nakaraan, tiwala, at pera.
Isang beses, habang nasa labas siya at nag-aalis ng mga tuyong dahon sa ilalim ng matinding sikat ng araw, lumapit si Alex. Walang salita, iniabot nito sa kanya ang isang bote ng malamig na tubig. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Sa mga mata ni Alex, nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita dati, isang malinaw na paghingi ng tawad. Hindi para sa ginagawa ni Katrina, kundi para sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang maliit na sandaling iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit nagdulot din ng mas malaking kalituhan. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi mula sa kanyang part-time job. Pagpasok niya sa kanyang silid sa staff quarters, nakita niyang nakabukas ang kanyang aparador. Nakakalat ang kanyang mga damit. At sa ibabaw ng lahat, nakapatong ang itim na blazer na ginagamit niya sa pagpapanggap, ang sagisag ng kanyang kasinungalingan. Nakatayo sa tabi nito si Katrina, may mapanuyang ngiti sa mga labi. Ano to? Tanong ni Katrina, itinuturo ang blazer. Naghahanda ka ba para sa isang business meeting? Bakit may ganito ang isang katulong? Nanigas si Marisol sa kanyang kinatatayuan. Nahuli siya. Ang kanyang pinakatatagong sikreto ay nasa harap ng pinakakinaiinisan niyang tao. Wala po yan, mabilis niyang sagot, sinubukang kunin ang blazer, ngunit mabilis itong kinuha ni Katrina. Talaga? Mukhang mamahalin. Siguro ninakaw mo to, no? Saan mo kinuha? Sa aparador ng amo natin? Hindi po totoo yan, depensa ni Marisol, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Kung ganoon, para saan to, giit ni Katrina, ang mga mata ay ng usig. Hindi alam ni Marisol ang isasagot. Ang kanyang isip ay blanko. Ano mang sabihin niya ay maglalagay sa kanya sa alanganin. Sa kabutihang palad, isang katulong ang dumating at sinabing pinapatawag si Katrina ng kanilang teaser sa opisina. Padabog na ibinato ni Katrina ang blazer sa sahig bago umalis. Hindi pa tayo tapos, banta nito. Naiwan si Marisol na nanginginig sa takot at galit. Pinulot niya ang blazer at niyakap ito. Kailangan niyang mag-ingat. Isang pagkakamali pa at maaaring matapos na ang lahat para sa kanya. Kinabukasan, inutusan siya ng head housekeeper na linisin ang pribadong opisina ng kanilang amo, isang lugar na bihirang mapasok ng sinuman maliban kay Alex. Sinabihan siyang mag-ingat ng husto. Habang nag-aalis ng alikabok sa isang malaking estante, hindi niya sinasadyang matabig ang isang salansa ng mga business magazine. Nalaglag ang mga ito sa sahig, kumalat sa iba't ibang direksyon. Nako, patay, bulong niya sa sarili. Dali-dali siyang lumuhod para ayusin ang mga ito. Isa-isa niyang pinulot ang mga magasin, maingat na pinapagpagan. Ngunit sa huling magasin na kanyang pupulutin, napatigil ang kanyang mga kamay. Napatitig siya sa pabalat. Hindi siya pwedeng magkamali. Nakatitig sa kanya mula sa cover ng isang kilalang international business magazine ang isang pamilyar na mukha. Ang parehong seryosong mga mata, ang parehong matigas na panga, ang parehong anyo na nakikita niya araw-araw sa hardin. Ngunit sa larawan, ang lalaki ay nakasuot ng isang mamahaling business suit, hindi ng uniforme ng hardinero. At sa ilalim ng kanyang larawan, nakasulat sa malalaking titik ang isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Alejandro E. Villa, TV Visionaries E. Villa Group. Si Alex. Ang hardinero. Ang katulong. Siya pala ang kanilang amo. Siya pala ang may-ari ng lahat ng ito. Siya pala si Alejandro de Villa. Nabitawan ni Marisol ang magasin. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang buong mundo niya ay umikot. Hindi ito selos. Hindi ito inis. Ang naramdaman niya ay isang matinding pagtataksil, isang kasinungalingan na mas malaki at mas masakit kaysa sa sarili niyang tinatago. Parang may sariling isip ang mga paa ni Marisol. Dala ang magasin, lumabas siya ng opisina, ang bawat hakbang ay mabigat at nanginginig. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang umuusbong na galit, isang galit na nagmula sa pakiramdam na pinaglaruan at niloko siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niya kung sino ang kailangan niyang harapin. Nakita niya ito sa hardin, abala sa pag-aayos ng mga rosas, na para bang isa lamang itong ordinaryong araw. Si Alex. Si Alejandro de Villa. Tumayo siya sa harap nito, hinarangan ang dinaraanan. Hindi ito nag-angat ng tingin sa una. Marisol.
May kailangan ka? Tanong nito sa pamilyar na kalmadong boses. Ang boses na iyon, na minsan ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan, ngayon ay parang gasolinang bumuhos sa apoy ng kanyang galit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, inihagis niya ang magasin sa lupang nasa paanan nito. Bumagsak ito na nakabukas sa pahinang mailarawan niya. Ngayon ay nag-angat na ito ng tingin. Nakita ni Alejandro ang magasin at pagkatapos ay tumingin ito kay Marisol. Sa isang iglap, nawala ang anyo ni Alex. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang bilyonaryo na nahuli sa kanyang sariling laro. Walang pagkabigla sa mga mata nito, tanging isang malungkot na pagtanggap na tapos na ang lahat. Sino ka ba talaga? Tanong ni Marisol, ang boses niya ay basag at puno ng sakit. Hindi ito tanong ng isang utusan sa kanyang amo. Ito ay tanong ng isang taong naramdamang pinagtaksilan. Lahat ng ito laro lang ba sayo? Isang paraan para pagtawanan kaming mga mahihirap na nagtatrabaho para sayo. Marisol, hindi ganoon yon, sabi ni Alejandro, ang boses ay mas malalim na ngayon, mas may otoridad. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag, mapait na tumawa si Marisol, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ano ang ipapaliwanag mo? Na habang kinakaawaan kita, habang iniisip kong pareho lang tayo na inuutusan ng mayayamang walang pakiramdam, ikaw pala ang mismong hari dito. Na ang mga maliliit na kabaitan mo ano yon? Awa? O bahagi ng palabas? Naramdaman niya ang kahihiyan. Ang kahihiyan sa pag-aalala niya para dito. Ang kahihiyan sa kaunting kilig na naramdaman niya. Ang kahihiyan na habang itinatago niya ang sarili niyang kasinungalingan, hindi niya namalayang nalulunod na pala siya sa kasinungalingan ng iba. Pinagkatiwalaan kita, halos pabulong niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay tila tumama kay Alejandro nang mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Alam ko, sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero kailangan kong gawin to, dahil sa nakaraan ko nasaktan ako. Niloko ako ng mga taong akala ko ay mapagkakatiwalaan dahil sa pera ko. Gusto ko lang makahanap ng isang taong totoo. Isang taong hindi tumitingin sa yaman. Ang paliwanag nito ay lalo lang nagpasidhi ng galit ni Marisol. Tumingin siya dito ng diretsyo, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Huwag mo akong isama sa mga kwento mo, mariin niyang sabi. Iba tayo. Nagsinungaling ka para protektahan ang yaman mo at ang nasaktan mong damdamin. Nagsinungaling ako dahil sa kahirapan. Nagsinungaling ako para may maipakain sa pamilya ko, para mapagamot ang nanay ko. Hindi tayo pareho, Ding de Villa. Kailanman, hindi tayo magiging pareho. Bawat salita ay parang isang sampal. Ang paggamit niya ng T.E. de Villa ay isang pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa, isang pader na gawa sa katotohanan ng kanilang magkaibang mundo. Tinalikuran niya ito, hindi na hinintay ang sagot. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang papalayo sa hardin na naging saksi sa kanilang mga sandali, papalayo sa lalaking nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. Dumiretso siya sa opisina ng head housekeeper. Kumuha siya ng papel at ballpen. Sa nanginginig na kamay, isinulat niya ang kanyang resignation letter. Maikli lang. Walang paliwanag. Iniwan niya ang sulat sa mesa at mabilis na naglakad patungo sa kanyang silid. Inimpak niya ang kanyang iilang gamit sa isang maliit na bag, hindi na niya kinuha ang itim na blazer. Hindi na niya ito kailangan. Tapos na ang pagpapanggap. Habang naglalakad siya palabas ng gate ng mansyon, hindi siya lumingon. Sa likod niya, alam niyang naiwan si Alejandro, nakatayo sa gitna ng perpekto nitong hardin, sa gitna ng perpekto nitong kasinungalingan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marisol na mas mayaman pa siya kaysa dito, dahil kahit papaano, ang kasinungalingan niya ay binuo ng pagmamahal. Ang sa kanya, binuo ng takot. Pagdating niya sa kanyang maliit at masikip na inuupahang silid, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa kama. Ang galit at sakit ay napalitan ng isang malawak na kawalan. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pag-asa. Paano na ang operasyon ng nanay niya? Paano na ang pamilya niya? Niyakap niya ang kanyang unan at doon, sa katahimikan ng kanyang kwarto, humagulgol siya ng walang tigil. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito, umaasang isa ito sa mga kaibigan niya. Ngunit ang pangalan ni Marco ang lumitaw sa screen.
Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinubukang pakalmahin ang boses bago sumagot. Hello, Marco. Ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang karaniwang masayang boses ng kanyang kapatid. Ang narinig niya ay isang boses na basag, nanginginig at puno ng purong sindak. Ek! Ate, tulungan mo kami. Naubos lahat ng pera na loko kami. Naiwan si Alejandro na nakatayo sa gitna ng hardin, ang resignation letter ni Marisol ay nasa kanyang kamay. Ang mga salita nito ay umalinggaw sa kanyang isipan, bawat isa ay parang tinik na tumutusok sa kanyang budhi. Nagsinungaling ka para protektahan ang yaman mo. Nagsinungaling ako dahil sa kahirapan. Hindi tayo pareho. Tama siya. Sa pagnanais niyang protektahan ang sarili mula sa sakit, hindi niya namalayang nakasakit siya ng iba. Isang taong, sa kabila ng sariling problema, ay nagpakita sa kanya ng katahimikan at katapatan na matagal na niyang hinahanap. Isang malalim na pagsisisi ang bumalot sa kanya, mas mabigat kaysa sa galit na naramdaman niya noong siya ang pinagtaksilan. Pumasok siya sa loob, ang isip ay gulong-gulo. Paano niya ito ayusin? Ngunit alam niyang huli na ang lahat para sa mga paliwanag. Umalis na si Marisol. Dumiretso siya sa security room ng mansyon, isang high-tech na silid na puno ng mga monitor. I-track niyo ang lahat ng traffic sa labas. Hanapin niyo kung saan nagpunta ang babaeng kalalabas lang, utos niya sa kanyang pinuno ng seguridad. At alamin niyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Pamilya, tirahan sa Pilipinas, lahat. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Siguro para lang masigurong ligtas ito. O siguro, dahil sa isang parte niya, ayaw pa niyang tuluyang putulin ang koneksyon sa babaeng nag-iwan ng marka sa kanyang nagielong mundo. Sa isang monitor, nakita niya ang imahe ni Marisol na naglalakad sa kalsada, nawawala sa karamihan ng tao. Napabuntong hininga siya. Maya-maya, ipinakita ng isang kamera ang pagpasok nito sa isang luma at masikip na gusali sa deera. Ito pala ang tinitirhan niya. Malayong-malayo sa inaakala niyang buhay ng isang key manager. Pinanood niya ang mga sumunod na sandali. Nakita niya kung paano ito sumalampak sa kama. At kahit walang tunog, nakita niya ang pagyanig ng mga balikat nito, ang tahimik na paghagulgol ng isang taong nawala ng lahat. Ang bawat hikbi na nakikita niya sa screen ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Ito ay kasalanan niya. Habang pinapanood niya ang pagtangis nito, nakita niyang biglang tumunog ang cellphone ni Marisol. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa kilos nito, ang pagpunas ng luha, ang pilit na pagpapakalma sa sarili. At pagkatapos, nakita niya ang purong takot na biglang pumalit sa mukha nito habang kausap ang nasa kabilang linya. Ang mukha ng isang taong nakarinig ng pinakamasamang balita sa buong buhay niya. Anong nangyari? Tanong niya sa kanyang security head. Kaya niyo bang pakinggan ang